para sa pagbubulay natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay nasa pag-aaral natin dito sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo at tayo ay nasa chapter 2 na ng ating pag-aaral dito sa sulat na ito ni Apostol Pablo. So, buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo bumasa sa 1 Timothy chapter 2 at ating basahin ang verses 1 to 8. At ang pupukusan lamang natin sa umagang ito yung unang bahagi ng verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 8, ito ang sinasabi: Una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Para dito'y itinalaga ako na isang mangangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Kapurihan sa ating Panginoong Diyos sa pagpapahayag ng kanyang salita sa umagang ito. So, based from the passage that we have read, clearly po, kung atin pong i-examinin, if we are to examine clearly, the intent of the passage that we read is on the matter of praying. It's specifically praying for the lost, or what we call evangelistic praying. So, ano nga ba itong evangelistic praying na tinutukoy dito? So, ito po yung pananalangin patungkol sa mga lost soul or sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So, that is the sense kung ano po yung evangelistic praying. Pananalangin para sa mga lost, sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. So sa banal na kasulatan po, we can see examples. So in the scripture, we can see examples of prayers for the unbelieving people from the Old Testament to the New Testament. Makikita po natin yung mga samples na ang mga propeta, ang mga hari ay nananalangin para sa kanilang bayan, para sa mga taong unredeemed people of Israel at sa mga taong walang pagkakilala sa tagapagligtas nila, at maging sa mga complaining people ng mga bayan ng Israel. Alam po natin that kung nabasa po natin ang history ng mga bayan ng Diyos, ang mga Israel, they are complaining people. So maging ang kanilang pagko-complain ay pinanalangin ng mga propeta at ng kanilang mga hari. Unang-unang example na ating titignan is Moses prayed for the Israelites. Sa Numbers chapter 11, Numbers chapter 11 verses 1 to 3, sabi dito, patungkol sa panalangin ni Moses, no? Sabi dito, ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon. So ito yung kalagayan ng mga Israelites. They are reklamador, complaining people. Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon, at nang marinig ito ng Panginoon, ay nagningas ang kaniyang galit, at ang apoy ng Panginoon
ay nagningas laban sa kanila at tinupok ang gilid ng kampo. Ngunit ang bayan ay nagmakaawa kay Moises at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. Kaya ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. At maging sa chapter 14 verses 19 to 20, ito pang sinabi. Chapter 14 verses 19 to 20, sabi dito, ito'y panalangin ni Moses, hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig at ayon sa iyong pagpapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. So nandun yung paglapit or pananalangin ni Moses para sa mga complaining people of Israel. At maging si Prophet Samuel, ay idinadalangin din ng mga kanyang mga tao. Sa 1 Samuel chapter 12 verses 23 to 25. 1 Samuel chapter 12 verses 23 to 25. Bukod dito, saga ng akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo, ngunit kung kayo'y gagawa pa rin ng kasamaan, kayo at ang inyong hari ay mapupuksa. So basically dito ay inako pa nga or advance pa nga dito, one step forward pa nga dito si Samuel, na kung saan tinuko niya dito na huwag nawang mangyari sa kanya na siya'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto sa pananalangin. So alam natin na siya'y nananalangin para sa mga Israelites, at dito itinuturing pa niyang pagkakasala ang huwag manalangin para sa mga unbelieving people of Israel, yung mga lost soul ng Israel. At maging si Prophet Jeremiah, na kilala as the weeping prophet, ay alam natin na ang kanyang testimony ay siya'y maningas sa pananalangin sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga tao. Sa Jeremiah chapter 7 verse 12 to 13, chapter 7 verse 12 to 13, sabi dito, so ito yung kalagayan, no, ng mga complaining people of Israel. Magsiparoon kayo ngayon sa aking lugar na dating nasa Shiloh, na doon ko pinatira ang aking pangalan ng una, at inyong tignan kung ano ang aking ginawa roon dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. At ngayon, sapagkat inyong ginagawang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, at nang ako'y nagsalita sa inyo na bumabangong maaga at nagsasalita, hindi kayo nakinig. At nang tawagin ko kayo, hindi kayo sumagot. So, yan ang kalagayan ng people of Israel. At sa chapter 14 pa, chapter 14 verse 10 at 11, sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa bayang ito. So, alam natin na si Prophet Jeremiah nananalangin para sa kanyang mga tao. So, sinabi dito ng Panginoon, yamang iniibig nila ang magpalaboy-laboy sa kanilang kalagayan, no? Hindi nila pinigilan ang kanilang mga paa, kaya't hindi sila tinanggap ng Panginoon. Ngayon, aalalahanin niya ang kanilang kasamaan
at dadalawin sila sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong idalangin ang kapakanan ng bayang ito. So, alam natin that this prophet Jeremiah he wept bitterly in tears para sa salvation ng mga unredeemed people of Israel. He cried out to God that they would be brought to faith in the true gospel and would come away from disobedience and wickedness. So they are disobedient and wicked, at yun ang idinadalangin ni Prophet Jeremiah na sila'y makarating sa pananampalataya. Yan yung kanyang iniiyak sa Panginoon patungkol sa kanyang mga kababayang mga Israelita. So dito sinabi sa kanya ng Panginoon, siya isang laging umiiyak sa panalangin para sa kanyang mga tao, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, ang Panginoon ang nagpatigil sa kanya sa pananalangin. So Jeremiah was a given man to pray for his people, and only God could stop him. So in the sense, makikita natin that this is an example of praying to the unredeemed people. Ngunit dito sa puntong ito, God stopped Prophet Jeremiah to pray for his people. So isa pang example sa Old Testament is si Prophet Daniel. So Daniel chapter 9 verse 17 to 19. Sabi dito, kaya't ngayon, o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod. Alang-alang sa iyo, o Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong wasak na sanktuaryo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga, at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata, at masdan mo ang aming mga pagkawasak, at ang lungsod na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang awa. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, o aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lungsod at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. So, in the Old Testament, maraming mga examples of prophets and even kings praying for the unredeemed people of Israel. At maging sa New Testament, sino pa ba ang hindi makakapansin sa kalagayan ni Apostol Pablo on how he expressed his desire and prayer that Israel that they might be saved. Sa Romans chapter 9 verses 1 to 3, Romans 9 verses 1 to 3, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatutuhanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. So, verse 3, sapagkat mamagalingin ko upang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So, yan yung kalagayan ng puso ni Apostol Pablo, that yung kanyang puso talaga is nandun yung kanyang habag niya sa kanyang mga kababayan din, for them to be saved, for them to makakilala sa ating Panginoong Diyos. At sa Romans chapter 10 verse 1, sabi pa nga niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. So the Apostle Paul expresses his desire and prayer for Israel, for his people. At maging si Stephen sa Book of Acts, nung siya'y papatayin na,
he even prayed. He was stoned. Nangaral siya at siya pa'y pinagbabato. And he even prayed for the salvation of those who killed him. Acts chapter 7, verse 60 sa dulo, sabi niya, basahin natin yung 59. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. So clearly, yung mga ating binasang mga texts are samples of evangelistic praying. Praying for the lost, praying for the unredeemed people. So let's go back to our text in 1 Timothy. So the purpose of this letter, isa sa mga purpose ng letter na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo is to guide him in the governance of the church and to oppose false doctrines and practices. So nandun yung guidance kung paano i-govern ang iglesia ng Diyos. And here, Paul is guiding Timothy on the things to do when they gather together. So merong nararapat akma na pagkilos or pamumuhay when they gather together. That in their assembly, praying for the lost is not neglected. So wag dapat mawawala yung pananalangin para sa mga wala pa sa ating Panginoong Diyos. So titingnan natin ang ating study in context. So dito sa puntong ito, Paul has completed his third missionary journey by the end of the book of Acts. So he is put in prison in Rome, and after his imprisonment in Rome, he is then released. And upon his release, pumunta siya ng Efeso, and there he meets Timothy. And after he met Timothy, he left Ephesus, and then he sent this, pagkalis niya sa Ephesus, he sent this letter na nagbibilin kay Timoteo, I want you to set the rest of the things that need to be set in order. So itong sulat na ito, katatapos lamang ng pag-visit niya sa Ephesus at nandun si Timothy at iniwanan niya doon si Timothy and to set the orders in this church, in this Ephesian church. So being gone just a brief time, Paul writes a letter back to Timothy. And in this letter, he instructs Timothy as to the specific matters which he must give himself into the church. Kung ano yung dapat nilang gawin sa iglesia ng Diyos. So, kung ating matatandaan, in the chapter 1, merong mga wrong practices, wrong doctrines na lumalaganap sa iglesia ng Ephesus. Many things were wrong in the church at Ephesus. And there was much work to be done. Kaya sinulat ni Apostol Pablo itong sulat na ito para kay Timoteo. And even in chapter 3 ng book of Timothy, 1 Timothy, sinabi niya doon sa verse 15, ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. So dito rini-remind ni Apostol Pablo si Timothy of the central responsibility to teach people how they ought to behave in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So nandyan yung instruction niya or reminder niya that Timothy has the responsibility na pangunahan ng iglesyang ito how they ought to behave in the house of God. So we know that salvation is a sovereign work of God. So hindi bago sa atin yung doktrinang yan. And we must go to God and ask Him to save. That is why it is a sovereign work of God, yung salvation. That is why we must go to God in prayer and ask Him to save. So this is the sense of evangelistic praying. The Bible teaches us, and it is necessary to pray this
prayer. Ulitin ko, the Bible teaches us, tinuturo ito ng Biblia, and it is necessary to pray this prayer for the salvation of people. So hindi po natin pipiliin yung mga text na gusto lamang po nating sundin. Utos ng Panginoon, utos ng banal na kasulatan, at pipiliin lamang natin kung ano yung ating susundin doon. The Bible teaches this prayer for the lost. It is a necessary thing to do for the people of God, for the salvation of for praying for the salvation of people. So in chapter 1, verse 18, we are reminded that Timothy had the command which was committed to him. He had the command and he had the commission. Di ba po, yan yung ilan sa mga napag-aralan natin in the past. And he had a responsibility to do what he had set them there to do. So, ngayon, nasa chapter 2 na, he begins to outline the specific the things that Timothy must give himself to. Dito sa chapter 2, basically, dito sa unang bahagi, unang kalahati is yung evangelistic praying. And the second part is yung instruction para sa mga pamumuhay, lalong-lalo na patungkol sa mga kababaihan sa iglesia ng Diyos. And the first, ito nga, kagaya ng ating sinabi, yung first instruction is the matter of praying for the lost world. And here in chapter 2, Paul begins what is the manual for the order of the church. At nag-umpisa siya specifically in this matter of evangelistic prayer. So, napakahalaga po ng puntong ito kung bakit sinabi, first of all, ito yung inuna ni Apostol Pablo na ibilin or ipaalala, i-remind kay Timothy sa gawain sa kanilang pagtitipon. So, there might be something wrong, maaaring isipin natin or talagang alam natin na there's something wrong in the Ephesian church that is intended to itama or to set right. So, this letter, maaaring nagaganap doon, there might be that in their assembly, they are praying for, that in their assembly, praying for the lost is left out or nane-neglect po. So ito, maaaring ito yung counter ni Apostle Paul sa pag-neglect nila sa praying for the lost in their assembly, kaya sinulat niya itong mga biling ito para kay Timoteo. So, as a reminder then, there were some past errors na ating nakita doon sa chapter 1. No? We will be reminded that there were merong mga Judaizing elements dito. There were Jews apparently in the church at Ephesus who were claiming that only law-keeping Jews or those who were sort of proselytes to the keeping of the law could be accepted to God. So merong ganyang mga thinking na mga errors na nangyayari doon, na yung mga Jews lamang that they are law-keeping Jews, yung mga sumusunod sa batas ng Diyos, sila lamang yung tatanggapin sa kaharian ng Diyos, which is hindi po yan ang sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Hindi by the deeds of the law, the flesh will be justified. And isa pa doon is there was also a Gentile exclusivism that grow out of that old philosophy that later become known as Gnosticism. So ito yung knowledge or philosophy that is said na ang salvation ay magigain lamang ng mga elite na kung saan ay na-reach nila yung level of knowledge, yung higher level of knowledge, yung Gnosticism. So merong dalawang thinking no sa mga Gentile, sa kanila yung Gnosticism, at sa mga Jews naman yung mga Judaizers no na law keeper. Doon nila ibinabase yung pagtanggap ng Diyos para sa kaligtasan. And because of this mga error, they are not doing the evangelistic praying. Praying for all. Praying for all. Sinabi doon sa verse, pagpapasalamat sa patungkol sa lahat ng mga tao. Itong prayer na ito ay patungkol sa lahat ng mga tao. So, they are not doing the evangelistic praying
or kung ginagawa man nila itong evangelistic praying na ito, they are doing it in a wrong way and in a wrong motive. So here in verse 1 of the chapter 2 ng 1 Timothy, Paul exhorts Timothy to lead and instruct the church in matter of praying for the lost. So napakahalaga po nito na ito po yung unang-una sa binanggit ni Apostol Pablo in their every time they assemble together. So the purpose of the church is to reach the lost, and the priority begins with evangelistic praying. So ayan po yung mandate to the church, na hindi lamang magpi-fellowship, hindi lang magsasama-sama, but the purpose of the church is to reach the lost, and the priority begins with evangelistic praying. So, since the gospel is universal in its scope, at sinabi nga yan sa ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako sa Great Commission, then praying for all men to be saved is needed. He shows here what are the characteristics. Dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ipinapakita dito ni Apostol Pablo ang mga characteristics or nature of evangelistic praying. Paano nga ba tayo dapat manalangin para sa mga lost people, sa mga unsaved people, na mga nangangailangan ng kaligtasan? Paano? Ano yung characteristics ng pananalangin na kailangan nating idulog sa ating Panginoong Diyos? So, gagamitin natin dito yung more synonymous terms or words na ginamit ni Apostol Pablo patungkol sa prayer as our points. At nabasa natin yan. Sabi dito sa verse 1, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat. So these 4 words po yung gagamitin natin as our points sa ating pagbubulay natin dito sa umagang ito. Para ating tignan na dito sa elements of the evangelistic prayer, meron po siyang character na kailangan nating tignan. At yan nga po yung ating mga titignan. Supplications, prayers, intercessions, and giving thanks. So bago po tayo magpatuloy, maiksi lamang po itong mga following na natin, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami po ay dumudulong sa inyo, lumalapit at humihingi ng inyo pong tulong sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyo pong salita at hindi lamang po titigil sa pagkaunawa, kundi tulungan nyo rin po kami na maisagawa ang lahat ng ito sa amin pong mga buhay. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Unang point natin na nating titignan as a character or a nature of evangelistic prayer is supplications. So, supplications. The word diesis, it comes from a verb root that means to lack. It comes from a verb that means to lack or to be depraved, to be without something. So wala o kakulangan. Ito po yung idea itong word na ito. It communicates the idea that this matter of prayer rises from a general sense of need. So may talagang pangangailangan. Kaya sinabing kung ating titingnan sa English word supplication, nagmumula yan sa supply, so lack of supply, lack of merong need na kailangang i-supply. In other words, in perceiving a lack, dahil naunawaan natin yung pangangailangan, in being without something that is desperately needed, you go to get the supply that you lack. Diba kung may pangangailangan, kailangan mapunuan yung pangangailangan na yon. So that word is yung nagdi-describe doon. Itong isang word na ginamit na Apostol Pablo patungkol sa panalangin is the supplication. So ito yung
you go to get the supply that you lack. So evangelistic praying springs from a sense of need. Meron po talagang pangangailangan. Merong pangangailangan, kaya ipinapanalangin na isupply yung pangangailangan na yon. Ano yung pangangailangan na yon? So those without Christ, they need Christ. The world needs a Savior, and the world does not know the Savior. Marami sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, walang pagkakilala sa tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. And since they do not know the Savior, ano ang kanilang kakahinatnan kung manatili sila sa ganitong kalagayan? Their sins are not forgiven and is headed to eternal damnation. Yan po ang kalagayan ng mga taong hindi nakikilala ang tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Their sins are not forgiven and they are headed to eternal damnation. So dapat po nating maunawaan yon sa ating kalagayan upang ito po'y maidulog natin sa panalangin, sa supplication. So we understand that a supplication is a reference to a need. Ang mga tao ay may pangangailangan ng tagapagligtas at ito yung sinasabi no itong word na to. We come to God to supply this need ng mga tao in evangelistic praying. So since this word means a general sense of need, it implies that we go to someone who has the resources to supply that need. So may pangangailangan, lalapit tayo sa may resources or may kakayahan na i-supply itong pangangailangan na ito. So if we are to come to understand the nature of evangelistic praying, we begin by realizing the great need of the lost in the world. So ang ating Panginoong Diyos lamang ang may kakayahan ng mag-supply itong need na ito ng mga walang pagkakilala sa Savior. So kanino pa nga ba tayo pupunta? So makikita pa rin natin yan sa second point natin mamaya, which is prayer. Bakit tinuko yung prayer na yon? But before we go on sa ating second point, as I have said, maiksi lamang yung mga points natin dito. Kailangan nating ma-realize the great need of the lost in the world. So let me share to you itong nabasa kong pag-share sa preaching ni Pastor John MacArthur patungkol sa evangelistic praying at kinote niya dito the convicting words of Pastor Richard Baxter. Ito po siyang pastor of the let me share to you the convicting words of Pastor Richard Baxter on the great need of the lost. So kailangan nating ma-realize yung great need of the lost in this world. Sabi niya dito, so nanaway mangusap sa ating mga puso itong mga words na ito. Oh, if you have the hearts of Christians, let them yearn toward your poor, ignorant, ungodly neighbors. Alas, there is but a step between them and death and hell. Many hundred diseases are waiting, ready to seize them, and if they die and regenerate, they are lost forever. Have you hearts of rock that cannot pity men in such a case as this? If you believe not the word of God and the dangers of sinners, why are you Christians yourselves? If you do believe it, why do you not bestir or rouse yourself to the helping of others? Do you not care who is damned as long as you are saved? If so, you have sufficient cause to pity yourselves, for it is a frame of spirit utterly inconsistent with grace. Dagdag pa niya, dost thou live close by them or meet them in the streets or labor with them or travel with them
or sit and talk with them, and say nothing to them of their souls or the life to come? If their houses were on fire, thou wouldst run and help them, and wilt thou not help them when their souls are almost at the fire of hell? So yan po yung mga words ni Pastor Richard Baxter. No? So convicting na kailangan nating ma-realize yung great need natin na ipanalangin yung mga lost people. Kung talagang genuine at sincere yung nais natin na maligtas yung mga tao. So nandun yung mga convicting words niya na marahil convicted tayo na hindi tayo, may pagkakataon talaga na sa ating pamumuhay, even we are Christians, ay hindi tayo nakakalakad by grace or consistent to the grace of God. At hindi natin nasusunod yung mga utos ng banal na kasulatan kagaya ng ating sinabi kanina. Na kung minsan maaring pinipili lamang natin kung ano yung ating susundin, kung ano yung comfortable na sundin natin. But the Word of God is nangungusap sa atin sa umagang ito. At nawa, ang ating puso ay ma-rouse to follow every word na ipinapangaral sa atin ng kasulatan ng ating Panginoong Diyos. So, lahat po sa atin ito, including me especially. At number 2 sa ating points is yung ginamit dito na second word patungkol sa characteristics of evangelistic prayer is prayers. Prayers. So, in Greek, it is prosuke. That is a general word for prayer. This word is used in the scripture only in reference to God. So, yung supplication, maaaring gamitin yon sa tao. Yung intercession, yung giving thanks, pwedeng gamitin sa tao. But this word, prayer, is only reference to God. Pag sinabi nating manalangin tayo, it is only reference. Ang pananalanginan lamang natin ay patungkol sa Diyos. So, it is, rebuke sa mga tao na nananalangin sa mga saints. They don't direct their prayers to God. So, it covers every form of relevant addresses directed to the deity. It carries the notion of sacredness, for it is only directed to God. So, sa ating panalangin para sa mga lost, we are not just going to anybody. Tandaan po natin yun, to meet the need of those people. But we are going to a divine being. We are going to God. So nandun po yung ating reverence dapat sa pananalangin dahil dito ginagamit ito sa isang divine being sa ating Panginoong Diyos na may kakayahan na mag-supply ng need ng mga tao wala pang tagapagligtas. So when praying for the lost, it is great need for the sinner. Kailangan ito ng mga sinner. Great need nila para sa kaya kailangan nating ipinalangin. Ito yung punto dito. And also acknowledging the glory of God in salvation. Sa ating panalangin, nare-recognize natin yung need of the lost for a Savior, and kailangan din nating i-acknowledge the great glory of God in salvation. Siya lamang yung may kakayahang magligtas. Salvation is of God. Salvation is of God. Kaya sa Kanya lamang natin i-direct yung ating panalangin for the lost. So the greatness of God is displayed in salvation, for it shows His great mercy and compassion and sacrificing His very own Son to redeem His people from their sin. So nangyari na yung sakripisyo ng ating Panginoong Diyos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ito yung ipinapanalangin natin na matagpuan ng mga tao, itong mensahe ng Ebanghelyong ito na magkakaroon lamang sila ng kaligtasan, magkakaroon lamang sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan kung ito'y matutunghayan lamang nila sa sacrifice, sa atonement na ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating mga makasalanan. So, nade-display dito yung kailangan nating mag-glorify ang ating Panginoong Diyos in prayer din because His great mercy. Makikita natin yung character, yung attribute ng Panginoon dito, iba't ibang attribute ng ating Panginoong Diyos dito, yung kanyang grace, yung mercy, yung kanyang compassion. Kaya this prayer gives glory to our God. At pangatlo, yung word na ginamit dito, intercessions. Intercessions or mga pamamagitan. So, paano ba basahin to? Entheuxes in Greek. I don't know if I pronounce it right, but ito yung sinasabi. It suggests that you're going to pray on behalf of someone else. Intercession suggests that you're going to pray in behalf of someone else. So, pleading in the interest of others. So, pananalangin ito in the interest of others. It means to become intimately involved with someone, to draw near to someone. Kailangan may intimacy with someone. Parang inilalagay natin yung ating posisyon sa kanila para malaman natin yung kanilang kalagayan at kanilang pangangailangan at madala natin yon sa panalangin. So that's intercession. To converse with familiarity and meeting within order to converse freely. So it is to get involved with someone. So it is not just kung illustrate natin nito, no? Kung tayo'y umaharap sa husgado, meron tayong advocate, may mga attorney tayo, no? They represent us in the court of law, this human court of law, no? So, maaaring itong mga attorney ito, nire-represent nila tayo, pero indifferent sila sa ating kalagayan, hindi nila inilalagay yung kanilang posisyon sa ating kalagayan, no? Sa kalagayan ng kanilang mga clients, sa kalagayan ng kanilang mga taong nire-represent. So, maaring manalo or matalo man yung kasong yun, hindi siya affected. So, hindi po yun yung sense nito. It is not just a sort of indifferent, cold legal advocate, but someone who has empathy and sympathy and compassion that is very involved in our struggle and need for us. So ganyan yung word na ito, intercession. That is the very work na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo right now in His throne in the presence of God. So sa Romans chapter 8 verse 26 and 27, ginagawa ito ng banal na Espiritu, no? He intercede for us. Romans 8, 26, 27. Sabi dito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So, yan yung intercession na ginagawa ng banal na Espiritu para sa kanyang mga tao. At maging ang ating Panginoong Jesucristo sa Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews 7:25. Sabi dito, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So yan yung ginagawa. Christ evermore lives to intercede for us, for His people. So ito po yung nature of evangelistic praying or character of evangelistic praying. That it is praying in a great personal compassion and involvement with the person who is in dire situation. So, we get involved with sympathy and compassion in the problem of the lost. Ganyan po yung pagiging intercessor, pag-i-intercede
seed. So hindi po ito naka-designate lamang sa ilang mga tao to be intercessors, but it is a duty for every Christians. So in our praying, we are not merely standing in an indifferent way, coldly advocating the salvation of some for whom we have very little compassion. So kung siguro nagagawa natin ito sa mga malalapit natin, sa mga mahal natin sa buhay, but paano sa mga taong hindi natin kilala, mga names lang yung nababasa, mga names lang minsan sa mga prayer request ng ating mga kapatid during the prayer meeting, pinapalalangin yung kaligtasan ng ganung tao. So, how we treat, how we deliver those prayer, ano yung saloobin natin sa prayer na yon. So, ganito kaya, so maybe talagang nagkukulang tayo dito sa gawain ito. And lastly, giving thanks. Eucharistias, giving thanks should be a part of our evangelistic prayer. Dahil ang ating Panginoong Diyos nga lamang ang may kakayahan na tumugon sa panalangin. We ought to thank God in everything, whatever His response to our prayer. So kung nagligtas man ang ating Panginoong Diyos or ang taong ating pinapanalangin na hindi naligtas, ang glory pa rin, ang pasasalamat pa rin ay sa ating Panginoong Diyos. So this is basically the characteristics or the nature of evangelistic praying. Alam natin, kailangan nating nalalaman natin yung need ng mga tao of a Savior. Dadalhin natin ito sa may kakayahan na tumupad sa pangangailangang ito in prayer sa ating Panginoong Diyos, a divine being who gave His Son para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at kailangan nating makita or ilagay natin yung compassion, yung sympathy at empathy natin sa mga taong ito, at we will intercede for them. So ganyan po yung iniuutos na ito, and at the end we give thanks to God kung ano man yung maging response niya sa ating mga panalangin ito. So nawa sa atin bilang mga mananampalataya, we must admit, I myself, we must admit that if we are not praying these kinds of prayer that we have mentioned here this morning sa ating pag-aaral sa umagang ito, it is because that we do not have this in our hearts. Hindi ito yung laman ng ating puso, or maaring we are living inconsistent with the grace of God. So it is a command of the Word of God to us, and we ought to follow. May the weight of conviction impress in our hearts by the Holy Spirit, at hindi lamang nawa tumigil doon, that the Holy Spirit give us the grace to do His Word. So yan po yung ating panalangin at ating challenge sa bawat isa sa atin. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, may you be the fruit of evangelistic prayer of us or of someone else na nagpapahayag ng salita ng Diyos, and at the same time nananalangin sa pagliligtas ng Diyos para sa iyo. And may you also come to God pag narinig mo yung mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At lalapit ka sa Diyos din sa panalangin sa kapatawaran para sa iyong mga kasalanan. Not the prayer na you are presenting your righteousness before Him para ikaw ay ligtas ng Diyos, but pleading for His mercy for the forgiveness of your sins. So nawa kaibigan, may your eyes be open that you are a sinner that desperately needs a Savior. And by this conviction nawa sa iyong puso, you repent of your sins and believe in the only Savior of a sinner like you and me, ang ating Panginoong Jesucristo, who shed His blood for the ransom of His
people. So nawa kaibigan, kung ang iyong puso, ang iyong pag-iisip ay nakukonvict na ikaw ay makasalanan, nawa ikaw ay tumugon sa panawagang ito that you repent of your sins and uh, lumapit ka sa Diyos para sa iyong kaligtasan. Tayo manalangin. Panginoon o aming Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na maipahayag ang iyong pong salita. Nawa Panginoon, hindi tumigil sa pagkakarinig lamang sa iyong salita ang amin pong gagawin sa umagang ito. But God, help us, O God, by your grace na tumugon sa mga command mo na ito, O aming Panginoong Diyos. Nalalaman po namin yung amin pong pagkukulang sa mga aspetong ito at dalangin po namin, O Diyos, na tulungan mo po kami upang may sagawa namin ang lahat ng ito para sa iyong kapurihan. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.